Shararaw! Mga kaaruba, shararaw! Shoutout mga kaaruba! What's up, boy? Huh? Nothing. Shoutout nga pala sa mga basher natin dyan. Oh. Shararaw! Dahil nga may mga basher tayo na mga kupal. Oh. Mag-live lang tayo saglit mga karuba habang kumakain. Habang kakain tayo para kumusta? Sino tong napasilip? Si Bagtit. Bagtit, shout out. Hey, thank you, Bagtit, for watching. Dahil nga meron tayong mga basher na sinasabing bayaran daw tayo, at yan ang laging sinasabi, na tumatanggap daw tayo ng Jonah GC, shoutout. Tumatanggap daw tayo ng mali-maleta, yan ang sabi nila. Papakita ko lang naman kung bakit maliwanag ngayon dito. 'Di ba? Kita nyo naman, maliwanag, oh. 'Di ba? May araw pa. Oh, 'di ba? May araw. So, ibig sabihin, nasa magandang bansa tayo ngayon. Kung ganon. Tama? Kumakain kasi ako kararating ko lang Saka bihira kasi akong mag-live dito sa Facebook Bihira na rin ako makapag-live sa YouTube. Oo. Pag meron lang tayong time na gumawa ng video minsan, tapos i-upload. Yun lang. Diba? Diba? Para makita nyo ako. Kumakain kasi ako Kararating ko lang.
Nasaan na yung nagngangalan na Louis Bangag, parang gano'n? Dumanglag. Yun nga, malapit sa Bangag, Louis Bangag. Oh, shout out sa 5 nanonood diyan. Kumakain ako kaya hindi ko ipakita yung kwan. Shout out sa inyo diyan. Kaya yung mga bangag dyan, bangag na DDS, kumain kayo ng masusustansyang pagkain para gumana yung mga utak ninyo. Victoriano, segunda mano, damn siya, sabi niya. Yung mga DDS dyan, Gadot, Mary Lou, shout out. Yung mga DDS dyan na bangag ang pag-uutak, kumain kayo ng masusustansyang mga pagkain para hindi kayo, nako po, Diyos mio. Huwag niyong gayahin yung mga puon ninyo. Di ba? Tingnan niyo yung puon ninyong si Sara Duterte. Nung nagkaroon na at matatapos na yung pabahay ni PBBM sa Davao, anong sabi ni Sara Duterte? Plano na daw nila nun, nung mayor pa siya. O, tingnan mo kagaguhan lang. Di ba? Para hindi kayo magaya sa bangag ninyong puon ng mga dutae, kumain kayo ng masusustansya. Dapat sila, sir, kumain ng madaming mani. Huwag puro lugaw ni Sara na walang lasa. Yan, nagkandabubo rin. Di ba? Di ba? Kukuha lang ako ng kanin. Kuha din tayo ng ulam. Sabi ni Victoriano Segunda Mano, kapal naman ng mukha mo, see you sa 2028. Good luck. Good luck sa inyo. Good luck para sa sarili mo. Di ba? Hindi mo pa nga napapatunayan na absuelto na si
Sara sa impeachment laban sa kanya, tapos yung kinaso pa na grave threat laban sa kanya, magbibilang ka kaagad ng sisiw na hindi pa napisa ang itlog. O, tingnan mo katangahan mo. Kaya kumain ka ng ganito, carrots. Oh, di ba? Kumain ka ng carrots, kumain ka ng gulay, potato. Oh, di ba? Kumain ka ng mga ganyan. Biruin mo, nagbabanta ka na, see you around, see you sa 2028. Good luck. Good luck mo, sarili mo, tanga, bobo. Nagbibilang ka na ng sisiw na hindi pa napisa yung itlog. Tignan mo katangahan mo, Victoriano Segundamano. Bagay yung pangalan mo at saka yung apelyido na ginagamit mo, kung apelyido mo man yan, Segundamano. Putangin ang apelyido yan. Di ba? Diyos mio, mas makapal ang pagmumukha mo dahil nagbilang ka na ng sisiw na hindi pa pisa ang itlog. Bobo. See you sa 2028. Kunggong. Inutil. Kumain ka ng carrots para tumalino ka. Hindi yung puro puwet ni Sara ang dinidilaan ninyo. Kupal. Hindi yan mananalo si Lustay. Wala nang panalo yan. Kahit nga anong gawin niya. Ang dami nga nagsasabi nagkagulo ang Pilipinas dahil diyan sa mga Duterte. Oh. Di ba? Aldi, shout out. Wala ngang nagawa si Sara nung damputin yung tatay niya na salot sa Pilipinas. Kaya sabik na sabik ang mga Duterte na makabalik ulit sa Malacanang dahil para mapagtakpan yung mga ginawa nilang kagaguhan sa Pilipinas. Yun. Tignan mo nga kung walang baha nung panahon ni Duterte. Oh. Di ba? Nasaan yung pinagmamayabang niya na 11,340 daw kuno na flood control. Bakit binabaha pa tayo? Di ba? Oh. Tignan mo yung mga pinagyayabang niya, asaan? Wala. Oh. Totoo yan. Dahil sa kanila, nawala ang moralidad ng mga Pilipino. Binudol nga nila Binudol nila yung kaisipan ng mga Pilipino. Kaya ito, ano ang ginawa sa kapulisan at sa departamento ng, sabihin na nating, Ate Ruby Ison, shout out. Sabihin na natin sa DEX, sa mga guro, ano ang ginawa? Nagamit lang din sila. Bakit? Siyempre, matutuwa ang mga yan. Bakit? Tinaasan ni Duterte ang sahod, dinoble. Para pagdating ng araw, yung mga taong yan na nasa gobyerno, katulad ng pulis o kapulisan, yung mga yung mga guro, tinaasan niya yan. Para pagdating ng araw, natatakbo si Inday, merong buboto sa kanya. Di ba? Merong buboto sa mga Duterte. Pero lahat nagising. Tignan ninyo yan. Kagaguhan ng mga Duterte. Sila ang numero 1 ng wasak sa Pilipinas. Yan ang katotohanan dyan. Yung asan ang pangalan nun? Si Victoriano Segundamano, nakita-kita na lang sa 2028. Otot mo, wala nang panalo yan, mga dutai mo, tangina mo. Katulad din kay Christian binabatikos ngayon ng mga BBM vloggers. Tignan mo kung paano niya tangahin ang ating presidente. Tatangahin mo yung presidente na nagtatrabaho at maraming natatapos.
na proyekto para sa ikakaunlad ng bansang Pilipinas? Di ba? Kapal naman ng mukha mo. See you sa 2028. Good luck, sabi ni Bagtit. Di ba? Diyos mio. Kakapal ng pagmumukha ng mga DDS na yan, no? Pakawaner, shout out. John Pajardo, shout out. Kaya kayong mga DDS, mag-isip kayo habang maaga pa para sa kapakanan din ng mga anak nyo yan. Hindi yung puro kayo dotae. Wala namang ginawang matino yan. Pasensya na, kumakain ako eh. Kararating ko lang. Puro kayo dotae. Wala namang nagawa yung vice presidente ninyo. Tingnan ninyo. Nung presidente si Digong, sino ang pinaka-worst na nakaupo? Si Digong. Kahit hindi siya inaano ng vice presidente. Ngayon, baliktad naman. Napakatino yung umupong presidente. Di ba? Tapos, ang pinaka-worst naman, vice presidente. Tingnan ninyo. Tutang ina niya. Gugustuhin niyo pa yung mga dotae na yan? Wala nang 2028, makukulong ang puon nila. Tama. Di ba? Ano ulam mo, sir? Yung sinabawan na karne ng baboy na may patatas at saka carrots. Tapos may kasama ring umbok. Alam niyo yung umbok? Sarap yun. Pag pinaghalo-halo mo ang mga yun, sarap nun. Oo. Tapos sinabawan. Di ba? Wala na yung mga yan. See you around sa 2028. Hindi pa nga nakakalusot yung punyetang vice presidente ninyo na walang kwenta. Sabi ni Ate Ruby Ison, gusto ni Duterte manipulahin ang Pilipinas kaya gusto niya siya pa rin ang masusunod kung sino mga iuupo sa Malacanang. Yun nga di ba? Kaya halata naman yung ginawa nila kay PBBM. Ginamit nga ni Digong Ginamit ni Digong ang mga Marcos para yung mga loyalista maniniwala doon kay Digong. Akala niya siguro makukuha niya lahat ang loob ng mga loyalista. Hindi nagtagal, lumabas yung plano niya. Tapos sasabihin niyo na putang ina kayong mga DDS kayo na ginamit ni BBM ang mga Duterte. Ang mga Marcos, matagal nang may pangalan ng mga yan. Ang Duterte, kailan lang nagkaroon ng pangalan yan? Di ba? Biruin mo. Alam niyo, kaya gusto ko ang mga Marcos. Kasi naabutan ko nung panahon ni Marcos, yung tatay si Apo Lakay. Bakit? Kahit saan ka pumuntang store, pag sinabi nilang 50 sentimos ang isang pakete ng bitkin, 50 sentimos lahat yan. Di ba? Kontrolado ang presyo noon. 1980s. Di ba? At saka isa pa, biruin ninyo, elementary. Merong skim milk, merong Nutriban, merong Bulgar. Alam niyo yung Bulgar? Yung
Basta masarap yun. Yung bulgar na yun, lalagyan mo lang ng skim milk or kahit na anong pampalasa na mga gatas. Ang sarap kaya nun. Di ba? Walang ganun ang Duterte. Kaya wag niyong sasabihin na kayong mga DDS na mga walang ya at mga walang modo. Ate Marie Chris Kinol, Antimano, shout out. Na ginamit ni BBM ang mga Duterte, mga ulol. Duterte ang gumamit sa Marcos. Diba? Kaya wag mong babalik ta rin, mga inutil. Dahil sa kanila nawala ang moralidad. Yes, sir. Tama yan. Di ba? Tingnan ninyo. Ito ring si Robin Padilla na walang kwenta na nag-number 1 na senador. Alam nyo kung bakit ginawang number 1 na senador yan? Para siya rin ang magsiwalat ng kanyang kabubuhan. Di ba? Tingnan ninyo. Ang kwan ni Robin Padilpat, ano sabi niya? Ipapabandaw niya ang mga online gaming, yung mga katulad ng mga Roblox, GTA, ano pa? Tignan mo talaga kung gaano kasira ulong putang inang kwan na yan. Tol Patrick, shout out. Tignan mo kung gaano kasira ulo yan, si Robin Padilla na yan. Hindi yun ang solusyon. Bobong Robin Padilla, hindi yun ang solusyon. Ang tanungin mo, saan nila nakukuha yung baril na ginagamit or magagamit nila sa krimen na gagawin nila? Yun. Tanga. Rick Funny Vlog, shout out. Di ba? Hindi solusyon yun yung napapanood nila sa online. Putang ina mo. Di sana matagal na rin binan yung mga pelikula mo. Animal ka. Kabubo mo talaga. Di ba? Ipapasumpi na raw ang Meta kapag hindi sila nagpakita sa hearing. Tang ina mo, sino ka? Bakit hindi mo yan sabihin? Sa vice-presidente mo na umaten siya sa hearing ng impeachment laban sa kanya. Tingnan mo ang kaululan ng mga Duterte. Nung si Pulong ang nagkaroon ng hearing about sa mga kaso niya, putang ina, tingnan ninyo, sumipot si Sara. Pero yung sarili niyang kaso, buwaka ng inang Sara Duterte na yan, hindi man lang siya makaharap. Di ba? Sabi ni Patrick, ipapaban niya online gaming yan ang sumasalba sa akin noon nung panahon nasa madilim akong landas ng buhay ko. Di ba? Di ba? Kaya nga malamang itong si Robin Padilla, ang kamag-anak siguro nito ay si Kulaong. Tingnan ninyo, parehas sila ng boses, parehas sila na mayabang, parehas sila na bobo. Di ba? Tanginang mga to. Ipapabandaw niya yung mga, naku po, Diyos mio. Dahil sa mga napapanood daw ng mga bata. Di ba? Dahil daw sa napapanood ng bata. Hindi yun ang problema Hindi yun ang problema. Di ba? Hindi problema yung napapanood sa mga pelikula. Di ba? Kami bang mga nanonood sa pelikula mo noon, Robin Padilla, ginawa ba namin yon? Hindi. Dahil alam namin, pelikula lang yon. At saka mas maganda ang mga kwan ng mga guro noon dahil kung magkakamali ka or maingay ka, asahan mo andyan na yung chok
andyan na yung eraser. Di ba? Hindi katulad ng panahon ngayon. Dapat kasi ang eskwelahan din, ipagbawal muna ang cellphone sa oras ng klase. Di ba? Kaya nagiging bobo yung mga ibang estudyante ngayon dahil dyan sa cellphone Dahil madali na lang silang mag-search. Lalong-lalo na sa mga kanila, takdang aralin. Di ba? Samantalang tayong mga batang 90s, baka nang ina, pupunta ka pa ng library. O kaya pupunta ka pa sa para makapag-research para sa takdang aralin. Mga bata ngayon, wala na ikaw, Ruben Padilla, baka ng ina mo, ang itaban mo, yung pagmumukha mo, para hindi ka na makapasok sa Senado, para hindi ka na magkalat ng kabubuhan mo doon. Tarantado. Sarap. Di ba mga karuba? Sakto, gyud, kaluds. Anong kanyan? Anong ibig sabihin yan? Sakto, gyud, kaluds. Oo, iba na talaga ang mga kwan ngayon. Iba na talaga ang mga kabataan. So, asaan na yung number 1 na basher ko na kwan? Nandyan kanina sa comment section ko yun sa isang in-upload ko. Nasaan na yun? Para wag mong sabihin na ako'y binabayaran ng gobyerno or buha ka ng ina mo. It depends what it is. Like, because we looked before, and there's no cleanouts or anything behind the washers. So the only one that's door drain. Kita mo yan? Nasaan na yon? Nakita mo yan? Yung orange na yan? Ha? Nakita mo yan? Pang-construction ko yan. Para hindi ka maging bobo. Ako, batang 70s, sir. Sa library po talaga ang punta namin. Baka sabihin. Baka sabihin nila na nagpukan ka. Baka idol niyan si Boy Silly. Yeah, this is the high pressure flusher. Shouldn't take that long. We're just waiting on the see when we want to go, and then we'll start and set it all up. We're gonna carve off the electrical panels, make sure it doesn't get wet. Nakita mo rin ito. Ha? Ang pintura yan, baka ikuan ko sa mukha niyong mga didilis Bakit ako merong ganito? Kasi ito trabaho ko Diba? Malamang idol niya yan, si Boy Silly.
yung mga DDS gan, mag-isip-isip na kayo. Walang ikakabuti yung mga sinasamba ninyong puon ninyong mga dutae. Saan na ba yun? Oh, tignan niyo to, mga dutae, 2020. Oh, baha sa Pilipinas. Asan ang flood control diyan ng dutae ninyo? Ha? Asan ang flood control ng dutae ninyo? Mga buwaka ng ina ninyo, ha? Shout out kay Ramir. Oh. Oh, tingnan niyo, asaan? Ang flood control ni dutae noong 2020. Oh, asaan? Lubog na lubog, oh. Di ba? Saan yung 11,340 kuno na flood control ng dutae ninyo? Ayan, oh. Oh, hanapin ninyo. Makikita nyo yan. Madali nang mag-search. Mga bubong DDS, ha? Saan? Kung talagang may flood control ang puon ninyong dutae noon, hindi na sana nababaha ang Pilipinas. Mga kupal. Ayan, oh. Oh. Nakalagay dyan, look, President Rodrigo Duterte conducts an aerial survey of severely affected areas hit by Ulysses, Bagyong Ulysses in Cagayan Valley on Sunday, November 15. Kailan yan? 2020, mga kupal. Well, that's why I went over to see them. Monday, and we're trying to get this done now. Di ba? Mga kupal na mga TDS na to. Si Sara nga ninyo, hindi maka-attend sa hearing niya, eh. Oh, di ba? Tapos yan ang gustong-gusto ninyo na maupong presidente? Magnanakaw? Oh, grabe talaga ang ginawa ng mga Duterte na yan. Mga hinayupak na yan, sasabihin nila. 11,340. Ang natapos daw kuno ni Digong na salot sa Pilipinas. Ayan, oh. Di ba? Kailan to? November 12, 2020 sa Bagyong Ulysses. Saan ang flood control niya dyan? Mga hinayupak kayo. Ate Mary Rose Misa, shout out. Di ba? Saan? Ayan, oh. Lubog na lubog, oh. November 12, 2020. Panahon pa yan ni Salot na Digong. Di ba? Ako'y magpapaalam na mga kaaruba at kumain lang ako. At tayo ay lalabas ulit.
para maghanap buhay. Oh, yung mga kwan dyan, yung mga hinayupak na mga DDS, umaga namin dito, 10:41 in the morning, mga kupal na DDS, ha? Sige, paalam na. Bye.